Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Naku po, heto na nga ang pinakahihintay nitong ahensyang PIDEA pati na rin itong PIDEA chief na si Lazo Lazon dahil nga umano ay hinamon na siya nitong si dating Philippine National Police Chief at ngayon ay senador na si Bato de la Rosa dahil nga umano sa isyong sangkutan nitong si Lazo Lazon patungkol sa pagbura nila sa pangalan ni Presidente Kuting at ahas ng Malacanang na si Lizatanas Ismag sa drug watchlist noong panahon pa ng tukhang. Tila ba nanahimik ang mga ito sa isyong ito at tila ba mayroon na namang damay na pera? Well, syempre, lahat naman ay nadadaan sa maperang usapan eh. Natural na sa tawang maging timawa sa datong, lalo na kapag ito ay limpak-limpak. Pinakitaan lang nitong PIDEA at nitong si Lazo-Lazo na isa siyang patunay na isang ganid sa pera. Kuting ng Norte at Lizatanas Ismags, ang ahas ng Malacanang na si Lizatanas Mags ay patuloy pa rin kinakastigo ng Kamara dahil nga umano sa kanilang mga kabalbalan na pinaggagagawa sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas at pati na rin sa ating mga mamamayang Pilipino. Hindi nga rin naiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi nga nila, Senator Bato, ito na siguro ang time na mag-imbestigahan itong na-expose ni Maharlika tungkol sa PIDEA. Pati si Bato, di na rin makagalaw. Ilabas mo ang pagiging senador mo. Bakit mas matapang pa si Riza kaysa sayo? Paano imbestigahan yan? Ay panay kasama nila ang nasasangkot. The best thing to do is people power. Let's do it again. Yun nga po ang korupsyon sa PIPI na inibis nina Senator Aimee at Senator Bato. May nangyari po ba? May nakasuhan na po ba Senator Aimee, Senator Bato sa mga pagsasabwatan nila Tamba at mga kasama niya? Pero wala na pong balita ukol dito kung anong aksyon ninyo, Senator Aimee, Senator Bato. Puro na lang ba imbestiga? Tapos wala po, sayang lang pala ang oras at pera sa imbestiga kasi wala naman pong resulta na ngayon sa mga taong involved sa panlilin lang nila. Action po better than words po. Hindi na matatagal ang mga gamit kasi pag si Lord ay gumalaw ay ubos silang lahat at ang maligayang araw nila ay magalitan mawadalim na kahapon. Paano po magiging maayos ang pangurakot kung wala naman pong nakakasuhan at nakukulong? Puro lang pagbubulgar tapos nang mapatunayan na imbes na may ebidensya na wala na tapos walang nakasuhan at nakasakdal na isaman sa mga involved sa PIPI na ito ni Tamba, the end ng hanggang imbis lang po. Lord, wag mong bigyan ng katahimikan ng mga nagsisinungaling. Naway na silang makatulong hanggat hindi sila nagsasabi ng katotohanan sa buong sambayanan. At sobra na ang pang-aabuso at kasinungalingan nila na walang kasalam-alam ang mga masa. Please Lord, ipaalam mo sa mga masa ang mga pinaggagawa nila. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Pamamasyal sa ibang bansa. Kailangan meron po silang ibalita sa ating mga kababayan na kung saan nakauwi sila ng mga pledges. Ibang klase talaga. Di ang saya ng mga krokodil kung meron tayong $100 billion investment mula US, Japan. Naku po, meron pa kayong nalalamang naku po. Nasaan yung $100 billion nila? Sige nga, baka laway lang yan. Baka laway lang yan. Ito po ang problema dito sa House of Representatives. Pagka sumama ho itong si Romualdez sa mga gala nitong si Macoy Jr., pagka umuwi sila, nuknukan ng kayabangan, nalalaki ng ulo. Hindi lang ho tiyan ang naglakihan dito sa mga politiko na to, pati ulo. Ibang klase ho. Ito mga kababayan, gusto lang ng kapayapaan, Coco Pimentel, box traitor tag for Rodi Duterte. Yun na nga po mga kababayan.
Kung tayo po ang papipiliin, ipapahamak natin ang ating mga kababayan, ang ating mga kasunduluhan, ang ating mga kapulisan, ang ating armed forces doon sa isang bagay na wala namang kasiguraduhan. Mas gugustuhin ko na po yung ginawang approach ni dating Pangulo Rodrigo Duterte pagdating sa usapin ng West Philippine Sea na yan. Talaga pong puro diplomasya ang ginawa ng nagdaang administrasyon dyan. Pero ngayon po mga kababayan, yung tipong talagang gusto pong bakbakan itong ating Pangulo, no? Talagang meron pa silang nalalaman na trilateral meeting between between the Japan at saka US. Ano pong sabi ng China? Hindi, walang kwenta yan. Di man ho natinag ang China doon sa ginawang trilateral meeting ng Japan. Ba't lagi natin nasasabi yung China? Pakabayaran tayo ng China. Sen JB, hindi man ho natinag itong China sa ginawang trilateral meeting sa pagitan ng Japan, Pilipinas at Estados Unidos. Yan po ang ilinabas na statement ng bansang China noong ginanap yung trilateral meeting na yan. Ang sabi po dito sa report ng politiko na talagang napakabayas dito sa gobyerno, uh, Senate Senator Minority Leader Aquilino Pimentel III believe former President Rodrigo Duterte shouldn't be accused of being a traitor. Di po talaga, mali po yun. For entering into a handshake deal with China over West Philippine Sea. Wala nga eh. Wala nga, sa tingin nyo ho ba, papayag yung China na handshake deal lang ang tatanggapin nila? Kung sakaling yung pinag-usapan, pabor sa kanila? Yun na lang mga kababayan. Sige, pakicomment ho sa baba. Kunyari, makikipag-deal kayo. Yung deal pabor sa inyo, pabor po ba kayo na handshake lang, walang written documents? Kaya ang mga naniniwala lang ho dito kay McCoy Jr., wala ho. Habang naniniwala po kayo kay McCoy Jr., wala pong mangyayari sa ating bansa, no, sa mga ilinalabas niya. Talaga hong sa kabila ng nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo, talagang nagkakaroon na ho ng pwede nating sabihin na critical na sitwasyon pagdating sa yung stability ng mundo ngayong mga panahon na to. Kasi hindi ho natin alam kung anong mangyayari. Magkakaroon na ba ng talagang all-out war dyan sa problema diyan sa diyan sa may Middle East, diyan sa Israel at yung ibang bansa na kaalyado ng Palestine talaga pong nakikipagbakbakan na po diyan sa bahagi ng mundo na yan. Kaya naman po mga kababayan, yung naging pagpupulong nitong si President Bongbong Marcos at itong Japan, sana hindi nagpauto ang ating Pangulo, baka pumutok pa yung malawakang problema sa mundo na yan dito sa ating sa rehiyon na malapit sa atin. Lalo pong lalaki problema natin. Bigas na nga lang na 20 pesos, hindi magawa. Tapos gusto pa natin makipaggera sa China. Ano ba naman kasi kabalbalan yan? Ito po mga kababayan, yung PIDEA agent na dapat magsiserve ng warrant dito kay Peri Peri at dito kay Marcos Jr. Noong mga nagdaang panahon, sumulat na po dito kay Senator Bato de la Rosa. Ngayon, hintayin po natin mga kababayan kung anong magiging tugon nitong ating Senator Bato de la Rosa. Sana talakayin to sa Senado at halongkatin yung mga dokumento kung meron nga bang ganyang klaseng dokumento kagaya ng ilinabas nitong si Binibining Maharlika. Panoorin po natin ang buong detalye kaugnay dyan sa na yan na isisiwalat nitong si Binibining Maharlika. Ito na po ang buong video. Breaking news! Ayun, breaking news. Ang PIDEA, yes, mga kababayan, nakatanggap tayo sa ating puting ahas. Grabe, sabay-sabay pong dumating ang ating impormasyon. Naku po, yan na nga ba sinasabi natin? Senado, sabay-sabay dumating. Nakakaloka, kahit ako naloka ako mga hitad. From the Office of the President, yung actually sa Office ng Malacanang Records. Okay? Ano ang nahagap nating balita na hindi nyo maririnig sa mainstream media? Mga kababayan, ikaw Lason at ikaw Puting, kayo lahat, Abalos, okay? Maghamunan tayo. Total mayayabang kayo, mga jutang ginemes kayo.
napag-alaman natin na natanggap na po ng PIDEA ng opisina ni Lazo noong April 7 ang letter ng PIDEA agent na kung saan mangre-raid sana doon sa 46C kung nasaan si Bongnet at si Terry doon sa Rockwell. Alright? Di ba ang sabi ni Lasso, ang sabi ng Malacanang, ang ating dokumento na ipinakita sa inyo ay AI generated. Correct. Yun po Okay? yung ano nila eh. At AI gusto pa nga ng generated patay daw. gutom na kiss as kay Lisa ay pakasuhan daw si Marlica dahil naglabas ng AI generated. Then kagabi, sa maihakbang ng maisog, nagsalita ang Pangulong Duterte na what? Nakita niyo yung dokumento na yan. At Naku una po. ko ang pinasabog dyan, the reason why hindi na karay-karay yan si Marcos Jr., balikan muna natin noong 2022 para maalala ninyo. Di ba nung eleksyon, sinasabi ni Pangulong Duterte na may isang presidensyable na sumisinghot. Alright? At sinabi niya, nandoon nga yan sa listahan ng polburon nung siya ay presidente. Mayor pa actually. Ang sinabi niya, nakita niya yan. At napag-alaman ko sa ating source din na si Senator Amy ay nagmakaawa at lumuhod sa gobyerno ng Pangulong Duterte na wag nang pangalanan ang kanyang kapatid kasi nakaraan naman na yun. Kasi nga, di ba, 2012, pero hindi lingid sa kaalaman natin ay patuloy pa lang pagpupulburon test. Now, balik tayo dito sa dokumentong operation. Pre-op. Okay? Pre-op at yung authority to operate. Hinahamon-hamon kita, Lazo. Ngayon, nagyabang-yabang kayo dyan na may nahuli kayong 13 billion na shabu-shabu. Mamaya pupunta ako dyan. Nagyayabang kayo pero hindi nyo makaray-karay kung sinong may-ari. I'll talk about that later. Sa mga kababayan, breaking news na tinanggap na o na-receive na ang dokumento ng office ng presidenteng kuting ninyo. Again, nilista ko dito dahil ito ang sabi sa akin ng puting ahas. April 8, received ng Malacanang records. Okay? Ayon sa ating puting ahas sa Senado, na-receive din ang dokumento, ang sulat ni agent noong April 8 at ang PIDEA April 8. Diba? Nung una natin nilabas ang dokumento, sabi ni Lazo AI generated. So para magkaalaman tayo, Lazon at Kuting Jr., presidential communications na nagpapakalat ng fake news. Bakit? Kayo mainstream media na alam kong kayo ay mga walang betlo, walang paninindigan o may mga personal lang ang mga eksena ninyo. I challenge all of you. Ayun. Ano ang challenge? Presidential communications, ikaw, Jotok, Buangkang, lahat kayo mga jutang ginemes kayo, bakit hindi kayo mag-release ng statement na ang opisina ni Kuting ay natanggap niya na ang sulat ng agent? Okay? Na sinasabi niya dito, ito yung nilabas ko mga palangga. Remember that? Ang sabi ni agent, Dear Undersecretary Lazo, greetings, di ba? The undersigned former investigation agent is formally submitting himself to shed light on his alleged participation in the so-called PIDEA leaks concerning the documents presented by a certain Maharlika. Naku po. A political blogger which this agency immediately debunks. Some, di ba? Kasi dinebunk agad ni Lazo at ng Malacanang, tinawagan si Tribune, natanggalin nyo yan kasi AI generated yan. Pero ngayon, di ba, ikaw Lazo, dahil nga sumulat itong agent sa kanila noong April 7 of 2024, actually na-receive ng PIDEA right away yung sulat. The date na pinorward sa kanila, itong letter ng agent na to, na-receive nila. Tuloy ko lang yung pagbasa.
by a certain Maharlika, asa na yun, a political blogger, which this agency immediately debunks. Dinibang kaagad na AI-generated daw mga yawa. Some of my former PIDEA colleagues warned me of the possible consequences of Maharlika's expose. The undersigned has no participation in any manner and does not know how the said person acquired it. Naku Please po. be informed that immediately upon his reassignment from IIS to the RONCR and up to his termination in November 2013, he had no access to all case folders containing classified information stored and kept at the Intelligence and Investigation Service. Kasi hindi ko naman kilala itong taong ito. Okay? Meron lang kasing may hawak nitong pinakita nating dokumento na nag-leak na ito sa pangkalawakan, di ba? Parang si Scheider lang. So ngayon, sa sobrang kabubuhan at kasinungalingan ni Lasso at ng Presidential Communications, gusto nilang palabasin akong fake news. Pero sila ang fake news dahil sumulat na mismo ang investigating agent sa kanila at Naku po. na-receive nila na pinatotohanan ni agent na siya ang naka-undersigned at siya talaga ang dapat magre-raid kay Marcos Jr. at kay Terry doon sa 46C. O, paano ba yan? Paano ba yan? Kayo dyan sa Senado at House of Representatives, di ba, mahilig kayong mag-conduct ng hearing in aid of legislation? Bakit hindi kaya natin tignan? Bakit hindi kaya natin imbitahan itong PIDEA agent na to kung totoo ba? Kung ano ba ang katotohanan sa mga aligasyon na to na talagang siya yung nakapirma doon sa dokumentong ilinabas ni Binibining Maharlika. Ano yan? Ano na? Senator Bato? Magsalita ho Sa kayo. condominium sa Rockwell para sanang nagkaalaman na at na-check yung mga residue ng favorite ni Kuting na pulburon. So it just so Naku. happened na nung time na yon, ng panahon ni Noynoy, ay mag-loafer o magkasama sa mag-partner si Ochoa sa law office ni Liza. Kaya nga most Marcos, Ochoa, Serapio Tan. Yung Sino-sino kasabwat doon ni Ochoa? Si Serapio, si Tan, si Marcos o si Lisa Marcos. So ngayon mga kababayan, kailangan yung malaman bakit wala ngayong press release ang Malacanang kung sila ay para sa katotohanan, para talaga malaman na si Maharlika ay nagsasabi ng katotohanan, jutang ginemes ninyo, ilabas na ninyo sa media na natanggap niyo ang sulat. And I challenge Senator Bato. Yung Senator Ronald Bato, kayo na lang po ang pag-asa namin dyan kasi kayo ang chairman ng committee sa Pulboron. So para makagawa po kayo ng tama at para kayo bumango sa taong bayan, which we are willing to embrace you, ganon no? Sa ngalan ng katotohanan, na-receive nyo na rin. Kasi may nag-message nga sa akin, di ba, doon, ang sinabi mo, General, meron na rin hong kopya itong Senator si Sen Bato. basahin ko lang. May nag-message sa akin. Is it signal? Teka, I know. Wait. Okay, tingnan ko Basahin ko lang, Senator Bato, ang iyong mensahe. Ang mensahe ng mga pulboronik na si Kuting-Kuting. Kasi yung mensahe sa akin ni Palangga. Nawala na yon. Nag-comment kasi doon si Senator Bato doon sa PIDEA, tingi. Di ba? Tingi. Nasaan na ba yun? Aba kasi Okay. Nasaan na may mga mensahe dito? Okay. Dami kong messages. Di ko na alam kung sino mga puting ahas. But anyway, di ko na makita. Okay? Senator Bato, I hope, I know legit yung comment mo doon na sinabi mo, I think that was last week, na sinabi mo na hindi pa nakakarating sa'yo yung letter na binasa ko kanina. Ituloy nga natin tong letter. Sabi dito sa second paragraph, concerning the classified information relative to the documents that the political blogger is allegedly referring to against actress Soriano and politician Bongbong Marcos and others. It is common knowledge
at the agency's compound that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012 at the IIS. Naku po, Alright, Senator office Bato. in front of Ano some na? IIS personnel who were present at the time. And the said interview was reduced to a sworn statement. The following day, upon taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and the authority to operate for possible casing and surveillance, a process under the PDEA. Ayan na ho mga kababayan, talaga lumilinaw na itong issue na to. Kasi kung puro dokumento lang ang ilalatag sa atin itong si Binibining Maharlika, sa totoo lang talagang madaling ilagan yan ng administrasyon. Sa totoo lang ho. Pero pagka yan, sinabay mo na yung PDEA agent na nakapirma doon sa dokumento. Abay, ibang usapan na po yun mga kababayan. Ibang usapan na yun. Anti-drug cooperation. Para nagkukwento lang ako ng storybook. Storybook tayo. Unfortunately, the then Deputy Director General for Operations halted that supposed planned anti-drug operation of unknown reasons. So tama ang ating impormasyon na may nag-stop ba, may pumigil. Following the guidelines on document security, all the acquired classified documents were securely placed in folder with the blue cover sheet, confidential drugs inside the suspected high-end condo unit at the sworn statements given by the CI or the confidential informant, including the memo dated March 10, 2012, addressed to the IIS together with the pre-ops and authority to operate, were securely stored and kept at the IIS office. If all those classified documents were continuously spread to unauthorized persons, the highest possibility is that they could be used for personal and political reasons. Please spare me from this mess. During the late President Aquino's administration, I suffered deeply from this agency's former crooked chief. If warranted, I am more than willing to submit myself to any formal inquiry your office conducts. I'm hoping that this letter will merit your utmost attention. Thank you and God bless. CC, Office of the President, Senate on Public Order and Dangerous Drugs, and House Senator Bato yun. Si Senator Bato ho yun, nakasisi siya. Order and Dangerous Drugs. Hindi pa ako naka-receive ng information coming from the Congress. Mabagal kasi yung puting asa din sa Congress. But ganun pa man, mga kababayan, natanggap na ng Office of the President pero bingi-bingihan sila. Ikaw, Lasso, natanggap mo na. At ang balita ko, pinagmi-meeting mo yung mga agent. Tamang duda ka na naman, tamang hinala ka na naman, naaning ka na naman, at pinagdududahan mo na naman yung mga tao dyan sa PDEA. The reason na lumalabas itong mga dokumentong ito, kasi sukang-suka na sa'yo ang mga PDEA agents dyan. Lahat dyan, kung sino pa man dyan, sa ginagawa mong kababuyan sa ahensya ng PDEA. And you, Senator Bato, ulit-ulitin ko, since nag-comment po kayo sa comment section na hindi pa nakakarating sa inyo ang sulat, ngayon gawin niyo po yung trabaho niyo. Ipa-check ninyo. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating
pinakamamahal na bansang Pilipinas.